Kaya ako, iniingatan ko yung account ko na wag ma-suspendido o wag sa may cancellation, bumaba yung ratings, ganyan. Kasi pagka mababa na yung ratings mo dyan, mahirap na rin kumuha. Sa mga follower ko pala, tsaka mga subscriber ko na umaasa na magtuturo ko sa inyo kung paano kumita ng malaki. Marami kayo sa inyo umaasa na akala nila ganun yung vlog natin, nagtuturo kami kung paano kumita rito ng malaki. Hindi ganun yung vlog namin mga pards. Pasensya na kayo. For entertainment only lang mga pards, tsaka konting idea lang sa pagbiyahe rito kung paano mag-pick up, mag-deliver, ganyan. Hindi kami nagtuturo kung paano kumita ng malaki. Kasi ang lilit na daw ng kita natin mga parts. Bakit daw sa iba lalaki na kinikita nila? Kinukumpara nila yung kita doon sa iba sa kita namin. Wala pa rin kami nakukuha magandang booking. Panay Gurami mga lumalabas ito. North Fairview 795. Juan Luna. Papangit naman pamasahe. Yung kanina daw dala namin papunta ng Maynila 900 plus mga parts. Ngayon yung pabalik daw doon 700 na lang yung pamasahe. Priority booking tong dala-dala natin. Kaya ano pa, diretso na natin to. Nagtanong pa yung client natin kung diretso na. Diretso na ba yan, sir? Oo, diretso na yan. Wala na liko-liko. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. June 17 ngayon, Wednesday, 2026. Time check, 9:56 AM. First booking namin from Caligayahan going to Manila sa halagang 961. Ang layo ng pickup location ay 3.4 km. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards, first booking. Yan yung pickup natin. Glass panel. May karton ka kaya dyan, sir? Lagyan mo karton yung tayo, magagasgas yung ano dyan, sa may ano, bakal. Pwede pa ikaw? Pwede naman. Pwede naman, sir, paigan. O, sige. Paigan. Check ka yan. Ganyan naman siya, no? Ganito. Prem naman. Doon lang bayaran. Doon na lang sa drop-up, sir. Sige. Masa magkano yan? 961, sir, eh. Ang booking. Doon na lang. Ah, sige. Ayan na mga parts, picturean natin yung ano, glass panel. Okay, na-pick up na namin yung first booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 20 km. Alright, let's go! Pintuan pala na glass panel yung pick up namin mga parts. Kasi naka-remark dito, isang glass panel lang yung pick up natin. Kaso ano to priority booking. Kaya hindi na natin sasabayan. Idediretso na natin mga parts sa may drop-off location to. Kaso medyo ingat-ingat lang tayo sa pagpapatakbo. Baka malubak tayo ng malakas, mabasag yung glass panel natin. Kasi nakalapag lang dyan sa may sahig yung ano natin, yung pick up natin. Kaya kailangan ingatan natin to mga parts. Kasi pagka nabasag to, sagot natin to. Kasi may mga notice sila lamog sa atin na yung kargada natin, sagot natin pagka nasira natin yan mga parts. Kaya wala tayong magagawa pagka nasira natin. Tayo talaga magbabayad kahit na magreklamo pa tayo kay Lalamove. Hindi niya babayaran yung mga na-damage natin. Ang drop-off namin mga parts sa may Sampaloc, Manila dadalhin to. Malapit lang naman. Ito, yung kantong to, stoplight. Kakanan na kami dyan, Commonwealth na yan. Dire-diretso lang kami ng circle, tapos Quezon Ave. Paglagpas ng Quezon Ave, Espanya, doon na yung Sampaloc Malapit-lapit na tayo sa pagdedeliveran natin doon. Marami nagsasabi sa atin pagka priority, i-arrive daw natin. Hindi ko ginagawa yung mga parts Pagka priority kasi, in-arrive mo, minsan nagreklamo yung mga client, nagre-report. Pag na-report ka, pwede kang masuspinde. Ibang klase pa naman yung suspendido nila Lalamove ngayon. Walang nakalagay na araw o date kung kailan babalik yung apps natin. Dati na-suspindi na ako sa motor, pero may nakalagay doon kung ilang araw ka suspendido. Halimbawa, 3 days. Ganun. Sa loob ng 3 days, babalik na ulit yung account mo. Makakuha ka na ng booking. Ngayon, hindi. Walang nakalagay kung anong araw ka babalik. Nakadepende yata sa kanila. Sila magbabalik sa'yo kung gusto na nila sa'yo. Paano kung habang buhay na ayaw na sa'yo? Hindi ka na makabalik. Habang buhay ka na suspendido. Ibang klase rin yan ngayon Suspended ni Lalamove
Kaya ingat-ingat tayo mga parts. Ako nag-iingat kasi ako sa paggamit ng apps natin. Yung mga ganyan-ganyan mga fraud. Ano yan pandaraya kasi yung mga ganyan sa apps nila. Alam mo, pag napatunayan nila, pwede kang masuspendido o baban. Kaya ako, iniingatan ko yung account ko na wag masuspendido o wag sa may cancellation, bumaba ng bumaba yung ratings, ganyan. Kasi pagka mababa na yung ratings mo dyan, mahirap na rin kumuha. Sa mga follower ko pala at saka mga subscriber ko na umaasa na magtuturo ko sa inyo kung paano kumita ng malaki. Marami kayo sa inyo umaasa na akala nila ganun yung vlog natin, nagtuturo kami kung paano kumita rito ng malaki. Hindi ganun yung vlog namin mga pards. Pasensya na kayo sa mga nanonood na akala nila ganun yung vlog ko. For entertainment only lang mga pards, tsaka konting idea lang sa pagbiyahe rito kung paano mag-pick up, mag-deliver, ganyan. Hindi kami nagtuturo kung paano kumita ng malaki. Kaya iba nakikipag sa akin binabash ako dahil hindi na raw epektibo yung diskarte ko. Kasi ang lilit na daw ng kita natin mga parts. Bakit daw sa iba lalaki na kinikita nila? Kinukumpara nila yung kita dun sa iba sa kita namin. Kaya pasensya na kayo, hindi kami nagtuturo ni tatay kung paano kumita ng malaki dito. Ang sa amin lang ay kung paano bumiyahe kay Lalamove, kung paano mag-pick up, paano mag-deliver, ganyan. Saka konting idea tungkol sa mga apps, yung mga ganun-ganon, etc. kung ano-ano pa. Pero yung pagturo ng malaking kita, hindi kami nagtuturo. Di ba, like ko nga sinasabi sa inyo, kung gagayahin yung style namin, o magtuturo ko sa inyo kung paano kumita ng malaki, parehas na tayong dalawa. Parehas tayong mababa ang kikitain. Kasi ganito nga yung mga biyahe namin, di ba? Kaya sa mga nanonood, pasensya na talaga kayo kung nadidismaya kayo na mababa yung kita namin. Kasi kami, nakabase lang kami sa apps nila. Alam mo, pagka maganda yung booking, malaking kinikita namin. Pag pangit yung booking, malit lang din kinikita namin. Hindi kami kagaya ng iba na talagang sumasagad ng biyahe para kumita ng malaking kita mga parts. Sa amin, sumasabay lang kami sa agos ng booking nila. Alam mo. $11.25 mga parts, drop off tayo. First booking. Saan? Nandito kami ngayon mga parts sa may Tomas Mapa, nag-aabang ng booking. Kanina pa kami rito, 11:45. Kumain na nga kami ng tanghalian Wala pa rin kami nakukuha magandang booking. Panay Gurami mga lumalabas ito. North Fairview, 795. Juan Luna. Papangit naman pamasahe. Yung kanina daw, dala namin papunta ng Maynila, 900 plus mga parts. Ngayon yung pabalik daw doon, 700 na lang yung pamasahe. Walang makuha maganda mga parts. Kanina pa kami nag-aabang. Isang oras na. Wala tayong matsambahan na maganda-gandang pamasahe. Dahil nandito naman tayo sa may Binondo. Maraming magagandang booking dito kaso ngayon wala. Ang init pa naman. Sabi lahat ay wala pa mapwestuhan yung malamig-lamig. Lahat bilad sa araw May dalawang Lalamove nga doon kanina parang nag-aabang yan Nag-aabang kami mag-alauna. Baka magkaroon ng magandang booking. Nakakuha rin ng booking mga parts. Time check, 1:10 PM. Pang third booking namin to from Manila going to Pasig sa halagang 878. May buwat to 300 pesos mga parts. Ang layo ng pick-up location ay 600 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick up tayo mga parts. Pang third booking. Third booking na ba? Dalawa pa lang. Second booking pa lang pala. Kalimutan ko na. Kaya yung pick up natin critical fit. Yan na, sasampa na mga parts. Okay, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 14 km. Alright, let's go! Diretso muna namin to mga parts. Ang hirap maghanap ng kasabay dito ngayon. Malapit-lapit lang naman to mga parts. Diyan lang sa may Ortigas Avenue. Bago dumating ng C5 Pasig yung deliver namin. Akala kasi ng iba mga parts, pagka bumiyahe ka kay Lalamove, ano lang, biyahe ka, tapos pag uwi mo, okay na, malaki na yung kita mo.
Kala nila kasi ganun kadali lang. Hindi nila alam pagka unang biyahe mo, first booking mo, may mga hintay-hintay pa. Mag-aabang ka pa ng booking mo bago ka makakuha ng first booking. Kasi hindi ka naman pwede yung kuha ka lang ng kuha dito eh. Kahit na mababa yung pamasahe, mamimili ka rin kahit papano. Medyo may hintay din yun. Inaabot kami sa ng kalating oras, abutin ka rin ng isang oras, ganyan. Minsan pa nga mahigit pa eh. Lumalagpas na isang oras. Doon pala maubos na yung oras mo. Tsaka hindi basta-basta makakuha ng probinsya mga pards. Tsambahan din kung may matatapat sa lugar mo na may magpapadala ng malayo, probinsya at ng magandang pamasahe para hindi ka naman lugi. Pagkatapos, mahirap din kumuha ng kasabay mga pards. Hindi rin basta-basta. Kala mo ba sa lugar na yon may natsambahan ka papuntang Quezon kunwari, Lucena, ganyan. Akala mo makatsamba ka ba ulit ng pansasabay mo? Halimbawa, 3/4 pa rin naman, may 1/4 pa, pwede ka pa magsabay ng 300 kg. Akala mo ba ganun kadali maghanap ng 300 kg na booking na may pansasabay mo papuntang Quezon? Hindi ganun kadali mga parts. Kaya iniisip ng iba yung mga nagko-comment dyan na ganun ang kadali ang bumiyahe kay Lala mo. Tapos may isipin ka pa sa kalsada, yung mga manghuhuli sa'yo dyan. Kung mauhuli ka, magkamali ka, huli ka. Tapos may kalaban pa tayo mga asbo sa dadaanan mo. Di ba? Hindi ganun kadali. Akala nyo ba pagka nasa probinsya na kayo, kung nasa Quezon kayo at Timonan, ganyan, madaling kumuha ng booking doon? Mag-aantay ka rin 1 oras, 2 oras, minsan 3 oras. Kung minsan, malasing ka, wala ka pa may kukuha pabalik mga parts. Kaya hindi ganun kadali na sinasabi nyo na, bakit yung iba, ganyan, ganyan, diskarte, kumikita lagi. Hindi ganun kadali rito. Tsambahan din, tsaka swertihan din. Tapat-tapat lang, kumbaga mga parts. Yun ang hindi alam na iba, kaya iba, hindi naman bumibiyahe kilala, mag-comment na ng comment ng basta-basta na hindi nila naranasan na bumiyahe dito. Kaya nga nandito ako, sinasabi ko sa inyo eh, na hindi ganun kadali, di ba? Kaya sabi nyo, magmalayuan ka, si ano, ganyan, kumikita ng maganda, kumikita ng malaki si ano, pagka nagmamalayuan. Hindi ganun kadali mga pards. Sa napapanood nyo, kala nyo, porket binidyohan niya, ganun na kadali yun. Kaya nga kung maaari, nagmamalapitan lang ako eh, para madaling bumalik sa amin kung sakaling ano, di ba? Pagka matumal talaga, madaling bumalik sa atin, makakauwi ka. Di gaya ng nasa probinsya ka, natapat ka sa matumal, pumunta ka doon. Wala talaga. Kinabukasan o susunod na araw pa, 2 araw ka doon mag-aabang para makakuha ng booking pabalik. Ayaw mo umuwi, matatalo ka pagka umuwi ka mga pards eh. Kahit naabutin ka ng 2 araw doon, mag-aabang ka talaga ng booking pabalik. Lalo na punta ka ng Bicol, nako. Kaya nga iba diskarte, nagpo-post na lang sa mga page nila mo be. Baka may sabay kayo dyan pabalik ng Metro Manila. Nandito ako sa Bicol ngayon. May baka kasi nagpo-probinsya mga pards, may mga bahay yun dun. Minsan, kukuha sila ng papuntang Quezon. May mauuwian sila dun sa Quezon. Doon na sila matutulog, doon na sila kakain, magpapahinga. Eh, gaya namin ni tatay, taga dito kami sa Quezon City. Wala kaming uuwian dun pagka nagbalayuan tayo, di ba? Wala naman kaming kamag-anak sa Quezon, ganyan. Mangyayari, talaga maghihintay ka talaga dun. Sa may sasakyan ka lang. Matatalo ka rin kasi dun pagka natagalan ka dun mga pards. Pangkain mo. Siyempre, mag-aalmusal ka, magtatanghalian ka, magmemerienda ka, maghahapunan ka rin dun. Di ba? Gagastos ka pa rin kahit papaano pag nandun ka sa probinsya. 2:57 mga pards. Andito na kami sa may drop-off location ng second booking namin. Hinihintay lang namin, papunta na raw dito, mga 10 minutes. Yun. Hospital bed, dalhin natin mga pards. Ito na sa gilid tayo. Tagal lang kasi pag-deliver namin ulit. Tapos na mga pards, yung second booking natin. Ang booking nun ay 878. Binayaran tayo ng 1,000 mga pards. Bali may tip pa tayo na 130 sa booking na yun. Ayun naman yung pag-aantay natin. Inabot tayo ng 40 minutes sa pag-antay. Pero yung kasama na antay ng pag-loading, inakyat na namin sa taas. Pagdating doon, may mga pinipirma-pirmaan pa eh. Marami pang kontrata eh. Kaya inabot kami ng 40 minutes. Time check, 4:05 PM. May nakuha na kaming pang third booking. From Pasig going to Nagkaisang Nayon sa halagang 657. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 300 kg lang to, priority booking. Papunta na kami sa may pick-up location.
Pick up na tayo mga pards. Ayun yung pick up natin mga pards. Dalawang toilet bowl. Okay, na-pick up na namin yung pangatlong booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 22 km. Alright, let's go! Mauubos mga pards. Ano ba yung mauubos? Yung oras o yung pasensya? Parehas. Mauubos yung oras at pasensya mo ngayon. Kakabag ng booking. Purang bababa eh. Wala talaga tayong madali na magandang pamasahe ngayon. Halos pare-parehas. Pero okay na to. Papauwi sa amin. Alam nyo na kung bakit papauwi sa amin. Ang hirap mga parts, sumalap ng booking ngayon. Priority booking itong dala-dala natin. Kaya ano pa, diretso na natin to. Nagtanong pa yung client natin kung diretso na. Diretso na ba yan, sir? Oo, diretso na yan. Wala na liko-liko. Hindi, nakakotse sila mga parts. Kailangan din ata nila sa bahay. 4:43 ng hapon mga parts. Nandito na kami sa may Cubao, Ilalim. Dito daan namin, nag-EDSA kami. Patagos tayo ng Mindanao Avenue C5. Kasi malapit sa may Kings Point, Katipunan yung pagdideliveran. Ayun mga parts, mababa na natin yung pangatlong booking. Thank you po ma'am, thank you po. Okay mga parts, mag-income reveal tayo. Pauwi na kami ni tatay, tapos na kami magpa-diesel. Nakatatlong booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 1,992. Tapos nakakuha kami ng 100 plus na tip mga parts eh. Sabihin natin naka 2,100 na lang kami. Pagkatapos bawasan natin ng 600 na diesel at 100 na pangkain. Hindi pa kami nagme-merienda, yung pang-ulam lang mga parts. Bale, 700 yon. 2,100 minus 700 equals 1,400. Ayun mga parts, naka 1,400 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila, alam mo. Ayun lang mga parts, so kinita namin sa araw na ngayon. Uwi namin ng tatay kasi medyo para matumal eh. Ang tagal lang hinihintay namin bago makakuha ng booking. O paano, ayun lang. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat!